Ayan po mga kababayan, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Sa video ito ay nanawagan at ginigising ni Congressman Erice ang buong Kongreso dahil sa nasusunog na raw ang buong Kongreso sa kahihiyan. Of course, kahihiyan talaga. At halos lindolin ng magnitude 9 or 9 sa kadahilanan na talamak ang pagkakasangkot sa corruption. Imagine, magnitude 9, ang lakas, di ba? At ito, na may apela, may kaunting impormasyon na about lang kay Congressman Erice, di ba? Excuse me. Si Edgar Egay Ranes Erice po ay pinanganak noong Hunyo 15, 1960. Ay isang Pilipinong politiko na siyempre kasalukuyan nagsisilbing kinatawan para sa ikalawang distrito ng Kongreso ng Caloocan mula pa noong 2025 na dati ring humawak ng posisyon mula 2001 hanggang 2004. At mula 2013 hanggang 2022, tumakbo si Erice bilang alkalde ng Caloocan noong 2022. Ngunit natalo kay kapwa kinatawan Along Malapitan. Siya ay naging regional chairman ng Aksyon Demokratiko para sa National Capital Region mula 2021 hanggang 2024. Ngunit iniwan niya ang partido at bumalik sa Liberal Party noong 2024. Ayan po, no? Kahit ito pa, may kaunting informasyon po na si Erice ay nag-aral ng sekundaryang edukasyon sa Caloocan. Siya po ay high school mula 1973 hanggang 1977 at nagtamo ng kanyang Bachelor of Arts sa Political Science sa University of Santo Tomas bilang benepisyaryo ng Study Now Pay Later Plan ng Caloocan. Higit pa rito, si Erice ay naging leader ng Liberal Party. Liberal Party pa talaga to, no? Ng Pilipinas sa loob ng 18 taon mula 1988. Ito pa, no? Siya ay naging regional chairman po para sa National Capital Region ng Aksyon Demokratiko. At dati po na Pangulo ng Rotary Club ng Caloocan. District 3800 at isang dating navigator ng Andres Bonifacio Assembly. Kaya yan po, no? Kaunting pagkakaalam lang natin kasi mukhang bago lang din sa akin to si Congressman Erice. Pero ngayon na medyo siya na yung nag-iingay-ingay ngayon sa Kongreso. Talagang meron pa nga ho siyang interview sa mga iba-ibang social media. Siya nga ngayon na nangingibabaw, di ba? Kaya hindi naman masisisi ng ibang kasamaan niya diyan sa Kongreso. Matino dahil yung mga matitinong congressman, hindi naman masisisi siya. Di ba? Dahil may mga kasama naman talaga sila diyan sa sangkot sa anomalya na kasangkot sa mga flood control contractor. Siyempre, at iba naman ay may kamag-anak ng may-ari ng kontraktor. O di kaya sila mismo ang kontraktor. Di ba? Kaya nga tinatawag na contractor di ba? Contractor na congressman pa. Kaya siguro subukan mong palakarin sakali ang mga congressman na yan. Yung mga napagina lang sangkot, di ba? Kaya nga sabihin nyo, subukan yung maglakarin sakali yung mga congressman na yan. Diyan sakali. Ewan ko na lang. Kung hindi pa syempre, may mga masasabi talaga yung mga constituent nila. Yung mga nasasakupan nila. Kaya nga iba na yung imahe ng Kongreso ngayon eh. Iba na ang imahe ng congressman ngayon. Iba na ang tingin ng tao sa kanila ngayon. Kasi wala nga kredibilidad, di ba? Dahil sa ginawa nilang hearing. At nung hearing pang nakaraan, puro mga public lang. Kumbaga para lang mapansin sila sa publiko.
Pampolitiko lang talaga ang ginawa nila noon eh. Quadcom, Tricom, puro mga sablay na eh, di ba? Kaya nga, at eto, sa pagkakataong ito, ay marami pa rin matitino na congressman dyan sa House. Marami pa rin matitinong congressman dyan sa House. Di ba? Kaya ito, no? Aha. Malayong ano, pero yung matitinong House, pero yung mga iba, tahimik lang dahil bilyonaryo na sila. Oo, tama. Yung mga iba-iba dyan, tahimik lang, pero bilyonaryo na. Kasi may nakulimbat nga eh, di ba? Kaya sila tahimik. Kaya ang sabi lang, mga kapal mooks talaga. Di ba? Di malayong magbitiw yung mga yan dahil gusto pang mangurakot at sa kabayan ng bayan. Yung mga yan. Basta ako, hindi ko nilalahat. Para sa akin, hindi ko nilalahat ang congressman dyan dahil marami pa rin namang matitino dyan. Marami pa rin. Kaya ganyan po ang nangyayari dyan. Kaya ito, panoorin na po natin ang bidyong ito kung saan pinagsisigawan talaga ni Congressman Erice kung gaano na kalala ang sunog dyan sa Kongreso at gaano na nilindol ng kahihiyan yung Kongreso na yan na yung bagay kung gaano na kalindol na nilindol sila ng ng talamak na corruption dyan sa Kongreso. Eto, no? Panoorin po natin ang video ito. Privilege, he has 10 minutes, please proceed. Yan na po. Madam Speaker, Magsasalita dear colleagues, nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang Kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ng sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Lalo na ng mga kabataan. Pakiramdam nila, sinusunog natin ang kanilang kinabukasan. Nakikita nila ang walang habas na pandarambong sa kabila ng kanilang kahirapan. Lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga. Samantalang ang mga pinuno at mga pamilya nila ay lantaran ng karangyaan at kapritsyo. Mr. Speaker, Madam. Ito, parang ano kasi yan eh, tagos na sa puso ng mga dati kasi ang talaga inatupag lang ng mga ng mga kabataan, syempre, yung mga maliligayang araw nila, kumbagay papasyal-pasyal o kaya sa social media. Pero hindi alam ng mga congressman na to, etong mga crocodile na mga congressman na to, napapanood sila sa social media ng mga kabataan. Kasi ang mga kabataan, sila yung mas sila yung mas nakakapag-access sa social media. Sila yung mas active sa social media. Kaya nakikita nila kung ano nangyayari dito sa bansa natin. Kasi, unang-una, apektado sila ng baha. Lalo na karamihan sa mga kabataan natin anak ng mahihirap. Kaya apektado sila dyan sa baha. Ang mga naninirahan lang sa tabi ng ilog. Diba? Kahit hindi nga naninirahan sa tabi ng ilog, binabaha na rin ngayon. Kaya yung mga magulang nila, siguro naikikwento sa mga anak nila na dati, anak, eto, ang lugar natin ay dati hindi binabaha to. Siguro naipagkakwento nila sa anak nila yan eh. Nung panahon namin na kabataan namin, etong nag-aaral pa lang ako ng high school, siguro na naikakwento na etong lugar na to na pinagtitirikan ng bahay natin ay hindi pa binabaha dati to. Ngayon, binabaha na. Kaya ngayon, siguro nalalaman ng mga kabataan na ay lumala pala ang sitwasyon dito sa baha. Hindi lang sila basta-basta na nakikipag-happy-happy sa social media. Ngayon, sila na ang umuusig. Sila na yung sumasali sa mga rally-rally dyan. Kasi alam naman nila, dahil nakikita na sa social media eh. Pero hindi kagaya ka dati namin walang social media. Nung kabataan ko, wala pang social media. Sa TV lang kami
na nanonood. Pero yung mga baba na yan, hindi pa namin nararanasan dati yan. Kasi, ang talagang nanlilin lang dati, nakakapanlin lang ng taong bayan ay yung yung mainstream media. Yan po ang totoo. Sila talagang nambobola sa taong bayan. Yung mainstream media talaga. Speaker. Kaya nadadamay po ang lahat. Bawat isa sa atin ay binabatikos sa ating kanya-kanyang mga distrito. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangan isiwalat ang katotohanan, aminin ng pagkukulang, ituwid ang kamalian. At Tama yan. Tama yan din, wag na kayong gumawa ng kalokohan. Unang-una, babalikan namin kayo pagdating ng eleksyon. Kaya tayo, kung ano man yung nakikita nating katiwalian ng isang congressman, wag na natin iboto. Lalo na yan kung sino-sino yung mga napangalanan na ng Curly Discaya, kung sino-sino yung mga napangalanan na mga congressman. Sa susunod, wag nyo na iboto. Yan talagang dapat nating, ayan, karapatan natin eh. Iyan ang paghihiganti natin sa kanila. Wag na natin sila iboto. Kung sino may mga kabalastugan ng congressman na yan. nagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Laki, Mga laki kasama, ng linisin natin ang pera. ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan, o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakarangat Grabe, no? o sa mga kontratista. Sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan. Yun, buti na lang. Mabuti naman inamin nyo. At inaamin na rin ni Congressman Erice na sa kanila talaga ang problema pagdating sa mga budget deliberation. Sila kasi ang unang gaya na lang kay Saldi ko eh. Isang matinding dagok na lang yun eh. Imagine, isang tao lang nakakubra ng bilyon-bilyon. Eh kung ipinakalap na yan at ginawa ng sa project eh, hindi ang dami na sanang hindi nagbabaha ngayon. Diba? Hindi po ako narito para humusga sa kanino man. Pagkus nais kong kumatok sa inyong mga puso at konsensya, baka naman sobra na talaga. Naniniwala akong pwede pa tayong magbago ng pananaw. Alalahanin natin sa gitna ng pagdarahop ng ating... Imagine, hindi naman pananaw, kundi yung ugali nyo at yung mismo kayo. Hindi din pananaw, mismo yung sarili nyo, baguhin nyo. Kung hindi man kayo mapapabago sa sarili nyo, edi taong bayan na magbabago sa inyo. Huwag na kayo iboto sa susunod na eleksyon. nila at kasaganaan natin, umaasa pa rin ang marami sa ating mga kababayan na maiaangat natin ang kanilang pamumuhay sa kabila ng ating sa kabila ng kanilang kahirapan. Marami pa rin sa ating mga kababayan na ang turing sa atin ay mga Diyos-Diyosan na kanilang kailangan. The corruption of insertions and diversions may have started in the past administration, but the conflagration unleashed by the 19th Congress is of a magnitude beyond comprehension. Ang mga insertion at diversions na ginawa ng ika-19 na Kongreso ay walang kabantay sa kasaysayan. Talagang history. History ng kabalbalan at history ng corruption. Kayo ang pinakamataas. Etong GAA, etong history ng 19th Congress. Kayo ang may pinakamataas na kabalbalan na ginawa dyan. Isang halimbawa ng mapanlinlang at inabusong anyo ng insertion ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mamamayan. Hindi plinado ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. It's greed gone wild. 1.45 trillion. Yan ang kabuuang halaga ng insertion at diversions noong 2023, 2024 at 2025 general. Yan, kagagawa ni Romualdez yan. Dapat tamaan siya dyan ng kidlat eh. Dapat tamaan siya dyan sa mga pinagsasabi ni Erice eh. Eh kaso talagang mukhang manhid po. Manhid na manhid. Mukhang hindi siya tatamaan dyan sa pinagawang speech ni Congressman Erice. Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi
ng panukala ng Yan, Pangulo. si Saldi ko. Ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessman na nagkataong naging makapangyarihan na mambabatas. Si contractor na, businessman na, naging congressman pa, na si Romualdez at si Saldico ang number 1 na talagang tinuturo dyan. Minsan kong nakausap si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Sabi niya, Egay, maging ang computerized generated maintenance ng mga primary roads sa buong bansa ay binawasan at di pinatawad. Tiyak ang deterioration. Kung alam pala ni Bonoan, bakit hindi siya nagsumbong? Bakit hindi niya sinabi sa sa kinataas-taasan? 'Di ba? Executive siya, 'di ba? Hiwala yung executive sa kongreso o kung ginagawa na ng kongreso 'yan sa kanila, di dapat nagsumbong na siya kay PBBM. Sabagay si PBBM medyo alanganin diyan Alam nga, kumbaga etong investigation dapat papunta na sa executive Papunta na sa kanila. Kaso sila yung humaharang sa committee chairman diyan sa Blue Ribbon. Ginawa nila ng paraan 'di ba? Nila yung tuta nila talagang pinalaya nila sa Senado yung mga tuta-tuta nila diyan At kilala na natin yung kung sino yung mga tuta nila diyan. Ang ating mga pangunahing lansangan. Mga insertion na ito ay lumalabas, ibinebenta na hanggang 30%. Para may patupad, dadayain ito o ghost project na lamang. Ang mga pondo binibenta. Yung mga sinasabi ni Risa talagang totoo, talagang mga base sa mga investigasyon diyan sa Senado. Lalo na sa ICI, baka mga sinasabi niya mga totoo rin talaga. May proponents na, may traders pa. Grabe, no? At sinong gagawa ng mga programa? Yung mga district engineers. Hindi na dumadaan sa pamunuan ng ahensya. Kanya-kanya talaga. Bryce Hernandez at Henry Alcantara. From Yung 2023 to 2025, 1.45 trillion ang inalis sa Kongreso mula sa program New Appropriations. Talagang yumaman dyan yung casino, Okada. Talagang yumaman sa kanila. Grabe. Talagang pinapatalo na ng pinapatalo. Pero ginagawa nilang paraan para makita lang na nananalo sila. Pero pagdating sa investigasyon, puro talo talagang nangyari. Kaya parang walang walang kabusugan Hindi lang kinurakot pinangsugal-sugal pa Dapat niya sa mga yan, makulong talaga. Ewan ko ba kung bakit didepensa pa ng DOJ, no? Sila dapat ang magsisiwalat Yang si Bryce Hernandez tsaka si Henry Alcantara. Marami pang ibubulgar dapat yan. Kaso nasa tabi na nila yung DOJ. Kumbaga pinatitikong bibig na sila. Kaya hindi natuloy Di ba? 95.3 billion noong 2023, 564.5 billion noong 2024, 487.5 billion noong 2025. Laki. Sa kabuuang 1.04 trillion ang inilipat sa program and appropriations. Mga standby appropriation na para bang dapat walang checks kapatawaran na bukas sa pag-aabuso. At ano nga nangyari? Inabuso at pinagsamantalahan. Bakit? Halos imposibleng matupad ang mga kondisyon para ma-release ang mga unprogrammed funds. 3 lamang ang pwedeng panggalingan nito. Excess revenues, halos hindi naman nangyayari ito. New sources of revenue, dagdag buwis, himala kung mangyayari din. Loan proceeds, utang na naman, baon na ang bayan. Maparaan talaga ang mga tuso. Kaya gumawa sila ng bagong source of revenue. Bukod sa insertions at diversion, kinapa pati idle cash ng mga GOCCs. 60 billion mula sa 89.9 billion ng PhilHealth subsidy at 107 billion mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Pero dahil sa public outcry, hindi na natanggal ang PhilHealth subsidy noong 2025 GAA at inuutos na ng Pangulo na ibalik ang 60 billion na ibinawas noong 2024 at ito ay kukunin sa 2026 GAA. Imagine ganyan lang nangyari, di ba? Nakurakot tapos pinababalik. Kagagawan mo kasi, masyado kang mahina PBBM Ayan, ginagawa mo, pinababalik mo tuloy. Kalukuhan talaga. Insertions, diversions, amendments are not inherently bad if justified.
At dapat, exception lamang yung insertions. Pero ang naging patakaran, ang ginawa ng 19th Congress, hindi po ito exception. Ito yung rule. Kung saan namin gusto mapupunta, doon mapupunta ang pondo, ang salita ng 19th Congress. Sila Saan niya ba nasusunod kinuha ang 1.45 trillion? Alam natin ang ilan ang pinanggalingan. Alam natin ang pinuntahan. Pero hindi lahat. At hanggang ngayon, nanguhula pa rin tayo. Wala Ito ba ang walang malaki pag-asa. pananagutan ng 19th Congress? Upang makapag-divert ng malalaking pondo, tinanggalan ng appropriation sa mga flagship projects na ibang ahensya, foreign assisted at utang pa sa mga dayuhan. Bunga nito, naantala ang maraming proyekto. Dumagdag Hindi ang lang. gastos. Hindi maantala yan. Wala na talaga. Grabe. Ilang years pa bago ma-recover yan. Yung mga naantalang proyekto na yan. Ang sakit, di ba? Imbis na napapakinabangan ng mga taong bayan yung proyekto na yan. Sila pa rin nagsasakripisyo. Tayo pa rin ang nagsasakripisyo. Yung mga, yung mga sasakyan. Lalo na yung trend, PNR. Yan yung sinasabi ni Yarise. Mamaya, ito, baka mabanggit niya Na ipapasa kay Juan de la Cruz. Ayon sa DOTR, sa dalawang proyekto pa lamang, Metro Yan, Subway yan, at yun. PNR Elevated Rail, may tig-4 Wala. na taunang delay. From 2028, na dapat matapos, magiging 2032. Ito ba, may nakita ba tayo simula Alabang hanggang Divisoria na meron ng nakatayong pundasyon para mapagpatungan ng Riles? Di ba iaangat yung Riles? Gagawing elevated nga, di ba? Parang LRT. Meron na tayo nakita, wala, di ba? Yan ang kasalanan ni PBBM. Sakim talaga. Tinatayang higit 200 bilyon ang karagdagang gastos dahil sa inflation, dollar fluctuation, commitment fees, interest at pagtaas ng labor and materials. Kung hindi ito pinakailaman, magkakasabway sana at magkakaroon na tayo ng PNR Elevated Rail Yun, bago dumating yun ang talagang, taong 2020. Ngayon, tama. 2032 na ang tansyang pagtapos. Grabe. Wala na. Mr. Speaker, colleagues, let's be honest. The 19th Congress practically stole the President's budget. At hindi ko maisip kung paano nangyari na 3 sunod-sunod na taon under the noses of the DBCC. Sa mga susunod na araw, linggo, buwan, mas marami pang baho at kasuklam na pangyayari ang lalabas. Mas malalim, mas matindi. Kahit itigil ang mga investigasyon, bayan na mismo ang maglalantad ng katotohanan. Kaya hindi na pwede ang business as usual. Mga kasama, kung inaakala nating huhupa ang galit ng bayan, kung iniisip natin na malilimutan din ito ng sadyang makakaliputing mga Pilipino, nagkakamali tayo. Sapagkat gising na gising ang mga kabataan at natitiyak ko na ang mga substandard at ghost projects na naibunyag na ay tip of the iceberg pa lamang. Kaya nga, yung mga kabataan na nag-iingay ngayon, sila na yung mga apektado. Dahil kinabukasan talaga nila ang apektado. Nararamdaman na nila ngayon. Alam nyo bakit? Siguro nag-a-apply na yung mga bagong graduate ngayon na hindi na sila matanggap-tanggap at wala silang makuwang trabaho. Alam nyo kung bakit? Ubos na yung mga investor dito eh. Wala na pumapasok na mga bagong investor. Walang namumuhunan. Sino-sino pa yung mga bagong investor na yun at paano makakapagtayo ng kumpanya na malaking building na para pagtrabahuan ng mga bagong kabataan. Di ba? Kung aasa lang sila sa mga dating kumpanya, hintayin nyo munang mag-resign yung mga veterano dyan para bago kayo pumalit. Pero ang tanong mangilan-ngilan lang yun. Di ba? Samantalang kapag gumagraduate ang mga kabataan, milyon-milyon sa buong Pilipinas. Ano kapalit? Wala. Kailangan mangingibang bansa pa sila. Talagang nagdudusa po tayo dahil tayo po ay pa tawag doon? Parang alila po tayo ng isang kasakiman at kasakiman ng isang buhaya. Ganun po yun. Marami pang nakatago at sa pagpapatuloy ng mga investigasyon, marami pang mas malalim at nakakasukang mailalantad. Marami Bilang mga pa, kaso halal na tinigil. kinatawan sa atin, Problema, dapat manggaling ang pagtatama at pagbabago. yun po ang problema. Marami pa sana. Sinasabi ni Congressman Erice. Kaso tinigil eh. Nahinto.
yung investigasyon diyan sa Senado sa Blue Ribbon Committee. Kagagawan din po kasi yan ng tuta ni Tambaloslos. Walang iba. Kilala nyo na yun kung sino nagpatigil no. Di ba? Chairman siya ng committee tapos bigla siyang nag-resign. Di kunwari lang yun. Kumbaga modus niya lang yun. Kunyari lang na magre-resign siya. Pero kung tutusin, para mapunta sa pagkahinto ng investigasyon ng Senado. Ganun po yun. Style nila bulok di ba? Kailangan natin ang reformang magpapahupa sa galit at kawalan ng tiwala. Kailangan palisin natin ang tingin nila sa atin na tayo ay mga buhaya at buitre. Hindi lang sakim sa salapi, Oo, tama. kundi pati sa kapangyarihan. Sakim nga kayo. Mananalamin lamang tayo at magbubulay-bulay. Makikita natin sa kabila ng Sarili ating nyo. tikas sa ating mga posters noong nakaraang halalan ay may balot ng kadiliman na kumukulog sa ating mga larawan ngayon. Huwag na nating hintayin na ang mamamayan mismo ang mag-aklas o ang kasundaluhan ang gumawa ng mga bagay na yayanig sa ating demokrating pamumuhay. Kailangan natin ng reformang magpapahupa dito. Bold reforms must emanate from this house. I therefore, with all humility and with nothing in my heart and mind but to help restore faith in our institution through meaningful reforms, though painful to most of us, I offer this call. Ngayon pa lamang, humihingi na ako ng kapatawaran sa inyo, sa mga masasaktan ko. Sana hindi kayo magtanim ng galit. This is for our institution. This is for our country. This is for our people. This is for our future. Minumungkahi ko po Ganyan. na magpasa tayo sa lalong madaling panahon ng isang batas na magpapalakas sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na itinatag ng ating Pangulo. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawalan na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawala na ng tiwala ang ating mamamayan. Huwag na po tayo aasa sa ganyang ICI na yan. Dahil created na ng Pangulo yan di siyang talagang number one na na mastermind dyan sa kurakutan na yan Imagine magtatayo siya ng ICI para maimbestigahan yung sarili niya. Pero liliko po yan. Hindi yan mapupunta sa pinakataas-taasang mastermind. Talagang pinoprotektahan niya yung yung pinsan niya Si Tambaloslos di ba? Pinoprotektahan naman ni Tambaloslos si Saldico, di ba? Sila nagtatakipan sila. Ano pa silbi ng ICI? Tinatakpan din sila, di ba? Yung ICI na yan, huwag po kayo magtitiwala dyan dahil may pinagtatakpan po yan. Kaya ganyan. Isa rin sa nagliliko nagpapalis din ng investigation yung ICI na yan. Sabi niya po, that without contempt powers, we might as well just task the NBI and the Ombudsman to do the investigation. Hinihingi natin sa ating Pangulo na i-certify ito. At kung kinakailangan natin mag-special session, gawin po natin ito. For the House Committee on Appropriations to submit all the documents relating to the 2023, 2024, and 2025 GAA to the ICC and make it open for public scrutiny. Huwag na nating pahirapan ang ICC. To immediately enact laws that will provide meaningful political reforms like. Kaya nga dapat, kung maganda, ay dapat po maging transparent ang ICI para makita ng taong bayan. Dapat po maging transparent po sila. Hindi yung sinisikreto lang nila yung yung hearing nila diyan. 'Di ba? The Anti-Political Dynasty Enabling Law. Sumumpa tayong lahat mula kay Pangulong BBM, BP Sara, mga senador, at tayong mga congressman that we will abide and uphold the Constitution. Supalit patuloy nating nilalabag ang Article 2, Section 26 ng ating saligang batas. Isinasantabi natin ang tungkulin at responsibilidad na magpasa ng enabling law na inutos sa atin ng saligang batas sapagkat ito ay laban sa ating interes. We chose to only cherry-pick the provisions of the Constitution that favor us. Dahil 70% ng kapulungang ito ay mga dynasties. Mga dynasties na pinatatag ng pork barrel. Dynasties na pinatatag ng dolouts. Dynasties na pinatatag ng patronage. Dynasties na pinatatag ng insertions. Papaluba ng korupsyon.
at sumasaintabi sa mabuting pamamahala. Sa aking panukala na isinumite dito sa Kongreso, Mr. Speaker, 2 miyembro kada pamilya, pagbigyan na natin. Lampas doon, sobra na. Tama na. Mga kasama, tigilan na natin ang palusot. Kailangan ko ng proyekto sa aking distrito. Kailangan ko ng akap. Kailangan ko ng tupad para may maipahamahagi ang asawa ko na gobernador, ang mayor, kapatid kong mayor, ang vice mayor kong anak, ang pinsang May kong we bukal. kindly request the Honorable Erice to please wind up? At pati aso ko, tatakbo na rin, Kapitan. Sapagkat kami lang ang kailangan ng bayan. Our family is Grabe, God's di gift ba? to our people. This is not democracy. Kaya si Sandro Marcos, tatakbo yan sigurado sa eleksyon. This is dynastic monarchy in disguise. Mr. Speaker, sabi ni Albert Einstein, the world is being destroyed by greed, stupidity, and fear. Kaya ngayon, tanong ko, papayag ba tayo na sunugin ang kasakiman ng Kongresong ito at ang bansang ito? Papayag ba tayo na lukuban ng katangahan ng sambayanan? Papayag ba tayo na alipinin ng takot na mawala ng pondo kung hindi susunod sa makapangyarihan kahit mali? Mr. Speaker, dear colleagues, let us put out this fire before it consumes us all. Mr. President, Bongbong Marcos, I believe you are sincere in your anger and disgust. I believe in the sincerity of your tears. But this ain't enough. Bold action would require a will to implement painful political reforms. Isa rito, sundin ang konstitusyon, isama sa legislative agenda ang anti-political dynasty bill kahit laban ito sa interes ng iyong pamilya. Mr. President, put your best foot forward. Ang pinakamainam na pamana ay sakripisyong pansariling interes para sa makasaysayang reforma na hindi nagawa ng pinakademokratikong Pangulo. To Vice President Sara Duterte, lumalaban ba kayo para sa political supremacy ng inyong pamilya o para sa ikabubuti ng bayan? Naniniwala akong politically motivated ang impeachment. Pinangalagaan kayo ng konstitusyon. Suklian nyo naman. Itaguyod nyo ang Article 2, Section 26 kahit mga hulugan ng pagpapaliit ng kapangyarihan ng inyong dynasty, Vice President Sara. Senators, fellow congressman, kung mahal talaga natin ang bansa, oras na para magsakripisyo. Bawasan ang taba ng political dynasties. Ayaw ng Pilipino ng taba. Bawasan ang kasopangan. Bawasan ang kapangyarihan. Lugbok na ang bayan. Salamat po. Magandang hapon sa inyo lang. Kaya po, narinig po natin at napanood ang speech ni Congressman Erice na talagang, ewan ko lang, kung tatagos sa balat ng mga kapwa niya Kongreso, lalo na dyan yung mga crooks na talagang tatahitahimik lang dahil nakakuha na at nakakubra na ng bilyon-bilyon. Di ba? Kaya ito naman po, lipat naman tayo kay Gary David. Ayan po, no? Lipat naman tayo. Ito si Gary David, no? Nagsalita po siya. Itong cleaning house without breaking the republic. Isa po siya dating sa kolumnista. Ito, no? Ayun. Kumbaga, paglilinis ng bahay nang hindi sinisira ang republika. Tama, di ba? Ito, no, may konting lang tayo kay Sir Randy David. Siya po si Randy Sionco David. Ipinanganak noong Enero 8, 1946. Ay isang Pilipinong mamamahayag, sosyologo at pampublikong intelektual. Yan po, no. Medyo na rin siya, may mga matandang-matanda na rin siya. Pero magaling po yan si Sir Randy David. Siya ay isang Pilipinong mamamahayag, sosyologo at pampublikong intelektual. Siya ay isang profesor, emeritus ng sosyolohiya sa Universidad ng Pilipinas. Pero imagine, yung eskwelahan na inanuhan niya punong-puno dyan ng mga, mga estudyanteng nagrarally. Karamihan dyan, puro mga rally-rally ang ginagawa dyan sa UP Diliman. Ang Philippine Daily Inquirer ay nagpalathala ng kanyang lingguhang column na Public Lives. Active pa po pala siya sa Public Lives. Kahit na minsan pinagkaloob sa kanya ng ABS-CBN ang posisyong bilang independent director. Imagine, independent director, yan yung sinasabing inaatang din sa sa asawa ni Senador Marcoleta. At alam naman natin na ang independent director, pinaliwanag na ni Senador Marcoleta. Matagal ng profesor sa kagagawa ng sosyolohiya ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Unang sumikat si David noong 1986.
Medyo bata-bata pa siya diyan. Talagang active siya, di ba? Nang tinanggap niya ang alok ng Intercontinental Broadcasting Corporation na maging host ng isang public affairs talk show sa IBC13, ang palabas na pinangalanang Truth Forum ay kapansin-pansin bilang nag-iisang public affairs talk show noong na panahong iyon na isinagawa sa Pilipino. Sa halip sa English, kalaunan ay sumali si David sa bagong muling tinatag na Associate Broadcasting Company, ngayon ay TV5 Network. Bilang isang newscaster at host ng bagong talk show, Public Life with Randy David, pagkatapos niyang lisanin ang network noong 1995, hinost niya ang Public Life para sa GMA Network at hanggang 2003, ang Off the Record kasama si Katrina Legarda. Para sa ABS-CBN, ang kanyang huling regular na hosting hanggang ngayon. Mula noong 1995, ang kanyang column na pahayagan na Public Lives. Eto, active pa pala siya, no? Public Lives. Ay lumalabas tuwing linggo sa pahina ng Philippine Daily Enquirer. Ayan po, no? At eto, ang mga pahayag niya. Ang pamahalaan sa kasalukuyan. Yan po. Ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at ng Kongreso ay hindi ang buong estado. Ang kanilang mga pagkukulang ay maaaring mabunyag ng mga depekto sa saligang batas. Ngunit, hindi nito kinakailangang pahinain ang kakayahang mamuhay ng mismong estadong konstitusyonal. Napakalalim po. Grabe. Karapat-dapat ng panatilihin ang pagkakaibang ito sa isip sa gitna ng lumalaking panawagan na kine-question ang kakayahan ng pamahalaan ni Marcos na pigilan ang katiwalian. Marami naman talaga na nagsasabi na weak leader, mahina si PBBM Marcos. Kaya nga talagang natalo siya ng katiwalian eh. Kaya lumalabas naman talaga na yung sa pagkakahina niya bilang leader, natatalo talaga siya ng mga katiwalian. Yan pong nangyayari talaga. Excuse me. Kahit na walang politiko na magkakaisa, maaaring magpatuloy ang katatagan ng institusyon. Sa makabagong lipunan, ang alitan ay halos isang ritual na katangian ng demokrasya na naglalaban sa pamahalaan laban sa oposisyon sa loob ng mga patakarang tinakda ng saligang batas. Ang haligi ng katatagan mula halalan hanggang halalan, di ba? Gayunpaman, hindi maaaring mabaliwalain ang mga kakulangan sa pamamahala. Ang katiwalian sa kasalukuyan ay hindi lamang sumasapul sa mga ahensya na sangkot sa procurement, kundi tila nakaugat din sa Kongreso at sa mismong proseso ng budget. Ito ay nakapasok sa mismong mga sangay na dapat magtiyak ng pananagutan kabilang ang Commission on Audit. Dapat, lagi naman dapat yan. Yung Commission on Audit, laging nakatabihan dyan. Laging sila ang pulis. Sila kasi ang nagpupulis, di ba? Dapat tinutupad talaga nila yung trabaho nila. Talagang napaka-importante ng Commission on Audit sa trabaho ng mga politiko, sa mga ginagastos ng mga politiko. Di ba? Kaya ito, no? Excuse me. Ngayon ay naharap si Ginoong Marcos sa isang seryosong krisis sa kredibilidad. Ayun, sa kredibilidad pa lang, bagsak na siya eh. Di ba? Mula sa mga ebidensya na inilantad sa mga pagdinig ng Kongreso, habang sumiklab ang malawakang korupsyon noong panahon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte. Ay, imagine, hindi ako sang-ayon dito kay David na sinabi niya sinasamay kay Rodrigo Duterte. Inamin naman ng ni Curly Discaya na may mga gumagawa ng ganyan pero hindi natutuloy. Hindi kagaya ngayon humihingi ng 30%, 20% natutuloy sa panahon ni PBBM. Kay Duterte wala yan eh. Kaya nga sabi ni Discaya walang nangyayaring ganyan.
sa panahon ni Duterte. Yung may nanghihinging kickback na mga congressman. Wala sa kay Duterte yan. Wala sa panahon ni Duterte yan. Dinadamay lang nila si Duterte. Kaya ganyan. At ito, no, ito ay umusbong naman sa unang 3 taon ng administrasyon ni Marcos. O, di ba? Maliwanag na maliwanag. Talagang umusbong sa panahon ni Marcos. Hindi makakatakas ang batang Marcos sa pananagutan dito. Ayun nga, hindi raw makakatakas. Ay, oo, talagang hindi makakatakas. Dahil sa kanya nangyari to eh. Bakit pwede ba niyang i-deny? I-deny niya? Hindi. Yung mga yung mga pagbubulgar niya ng kontraktor, sa kanya nangyari yun eh. Sa kanya, di binulgar niya. Dahil nga sa kanya nangyari talaga yun. Yung mga sumiklab na katiwalian at malaking corruption, di ba? Hindi makakatakas, di ba, ang batang Marcos na pananagutan dito. Ang pinakamabuting interpretasyon ay hindi niya nasuri ng gusto ang lawak nito noong kanyang tinangka itong talakayin sa kanyang talumpati sa bansa noong Hulyo. Yun nga yun, yung pinagmalaki niya yung 5,000 na flood control na nagawa na. Hindi niya na hindi niya na baka naniwala lang siya sa sabi-sabi ng mga tao na paligid sa kanya. Pero hindi niya alam, niloloko na siya. Yun yun eh. Kaya siguro, kaya niya binulgar yung mga contractor dahil alam niya, niloloko na siya. Kaya gumaganti siya ngayon sa mga taong pinagkatiwalaan siya na niloloko siya. Ganun yun. Di ba? Ang mas maigpit na pananaw ay pinayagan niya ito hanggang sa harapin ang labis na katiwalian ng mga ghost project. Ang kanyang pangunahing bentahe ay siya ay Pangulo. Siyempre, ikaw ang makapangyarihan. Iyon ang pinakabentahe mo, di ba? Kaya niyang kumilos ng mabilis upang manatiling nangunguna sa crisis. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagrerepaso sa Department of Public Works and Highway. Sentro ng eskandalo at pinalitan ang hindi epektibong si Manuel Bonoan ng mas kilala at tiwala na si Vince Dizon bilang kalihim. Pumalit si Vince Dizon, si Mr. Vince Dizon. Ito, pagkatapos nilikha niya ang Dependent Commission for Infrastructure o tinatawag nating ICI, isang katawan ng nagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga layuning imbestigahan ang korupsyon sa pampublikong infrastruktura. Pero dapat transparent sila. Dapat pinapakita nila yan sa live. Kahit sa YouTube. Diba? Dapat pinapakita nila yan. Ang tanong ay bakit hindi nyo nila-live yan? Hearing nyo dyan sa ICI. Malaking question. Kaya nagka-question ng mga taong bayan sa kredibilidad ng ICI. Questionable rin. Diba? At eto, walang kapangyarihang mag-usig ang ICI. Walang kapangyarihang mag-usig ang ICI. Ngunit ang tahasang layo nito ay pakita ng kanyang imbestigahan ng pamahalaan ng sarili niya nito ng may kredibilidad at walang kinikilingan. Totoo ba na walang kinikilingan? Diba? Totoo kaya yun. At eto, upang magawa ito, kailangan nitong mag-operate ng bukas. Yun. Nagbibigay ng regular ng communication sa publiko, napagod na sa lihim at mga sabwatan. Yan na nga yung hinihiling ng taong bayan. Maging bukas kayo sa paghihiring nyo at nang malaman ng maraming taong bayan kung ano ng sitwasyon. Dahil nga, gustong malaman ng taong bayan kung sino-sino ang kasabwat at kung sino-sino ang mastermind para sa susunod na eleksyon ay hindi na nila iboboto. Kagaya namin, hindi na namin kayo iboboto kapag kawas na kung sino man ang mga mabubulgar dito. Di ba? At eto, maaaring makatarungan. Upang magawa ito, kailangan itong mag-operate. Yan. Bagamat maaaring makatarungan ang pribadong pagdinig upang protektahan ang mga saksi at mapanatili ang ebidensya. Hindi yung saksi dito
ang pinoprotektahan nila, kundi yung mga kasabwat na kaalyado nila at mastermind na amo nila. Yan ang pinoprotektahan nila rito. Hindi yung ano, yung saksi, resource person. Hindi yan. Hindi yan ang pinoprotektahan nila dyan. Mapanatili ang ebidensya. Isang pagkakamali ang kabiguan na magbigay ng agarang at regular na ulat. Sa kawalan ng malinaw na mga update, napupuno ng chismis at haka-haka ang puwang. Yan nga, nagkakaroon ng chismis tuloy dahil nga sa hindi transparent ang hearing. Kahit isang maikling live stream, di ba? Yan na nga to, no? Kahit isang maikling live stream na media update kada ilang araw ay makapagpapatibay ng tiwala ng publiko. Kaya nga, marami ang hindi nagtitiwala sa ICI ngayon. Dahil hindi sila transparent, di ba? Sabihin, kaya nila hindi nilalive dahil pinoprotektahan ng ebidensya at mga saksi. Hindi po. Pinoprotektahan nila yung mga kaalyado nila dyan, mga politikong sangkot. Yan ang pinoprotektahan nila dyan. Isa pang makahulugang akbang ay ang pagtatalaga ng bagong ombudsman. Nako, ito na nga ba yung sinasabi natin? Ito yung masaklap na ano eh. Bakit nila, kaya nga marami bumabatikos eh. Dahil hindi nga talaga kwalipikado itong ombudsman na to. Isang tanggapan na may kapangyarihang ayon sa ligang batas na magsisiyasat at magsampol ng katiwalian. Kung gagamitin lang ng maayos, maaari itong kumilos ayon sa sariling inisyatiba at hindi kailangan pang hintayin ang formal na reklamo. Kung naging mas maagap, kung naging mas maagap ito, maaaring naging hindi kailangan ng ang ICI. Dahil sa bigat ng iskandalo, napakahalaga ng bilis. Mas mabilis pa sa may sampa ang kaso at mas masimula ng paglilitis sa sandigan bayan. Mas malaki ang tsansa sa mapanatili ang kredibilidad ng kaayusang konstitusyonal, ang diretso sa punto at dating kalihim ng katarungan na si Boying Rimulya ay tila perpekto para sa tungkulin. Dapat naman talaga perpekto ang kinuhanin yung tao, yung abogado. May kaso to eh. Dapat hindi ito. Bias talaga to si Rimulya eh. Dapat hindi yan ang wala tayong magagawa eh. Yung weak leader ang pumili sa kanya eh. Di ba? Dapat ding isagawa agad ang pagbawi ng mga ari-arian na saksiyan ng bansa kung paano tahimik na nawawala ang mga nakumpiska o napris na ari-arian kapag tama, no? Yung pag nakumpis ka o na-freeze na ari-arian kapag mahaba ang kaso, dapat din isagawa agad ang pagbawi ng mga ari-arian. Nasaksiyan ng bansa kung paano tahimik na nawawala ang mga nakumpis ka o na-freeze. Aba, ito matindi. Nakumpis ka na, nawawala pa. Ibig sabihin, hindi na pupunta sa gobyerno. Di ba? Ayun ang problema. Sa mas matinding batas sa pagkatapos ng EDSA, dapat mas madali na ngayong ipasakamay ang hindi maipaliwanag na yaman. Dapat ipakita ng pamahalaan na hindi na mabebenepisyo ang katiwalian. Talagang mabigat yung sinasabi dito ni si Sir Randy David, di ba? Ni Mr. Randy David. Malupit yung mga sinasabi niya rito. At eto, nagsimula ang pagpahabla na ito sa mga kilalang tao, ngunit ang problema ay umuusbong na sa bawat antas at sangay ng pamahalaan. Dapat maging ganap ang paglilinis. Marami ring maaaring magkamit na susunod na 2 taon kung ang kagyat na aksyon ay sasabay sa determinasyon. Ngunit ang mas malalim na pagbabago ay maaari lamang mangyari sa pambansang halalan ng 2028. Diyan tayo papasok yung kapangyarihan natin. Yung mga kapangyarihan ng taong bayan na bumoto, ay yan ang pinaka-powerful sa lahat. Diyan na magkakaroon ng pagkakataon na harapin ang mga dinastiyang politikal na matagal nang tinitingnan ang pampublikong opisina bilang namamanang ari-arian at ang pamahalaan bilang
pinagmulan ng kita ng pamilya. Ito rin ang mga kaparehong plan na nakakasira sa sistemang party list at nagpapatuloy sa pampolitika na patronage. Kung ang galit na ngayon ay sumasaklaw sa buong bansa ay may kahulugan. Dapat itong ngayon ay sumasaklaw sa buong bansa na may kahulugan. Dapat itong magbigay daan sa kanilang matinding pagkatalo. Mayroon tayong mas mababa sa 3 taon upang gawin isang kilusan para sa pagbabago ang galit na ito. Isang kilusan na muling hawakan ang republika mula sa taong inaalis ito bilang isang bahay, hanay ng mga feudal na lupa. Ang proseso ng pagbubuo ng kilusang iyon ay kailangan magsimula sa pagtanong sa sarili tungkol sa ating pang-araw-araw na pagkukulang na kilalanin ang pagkakaiba sa pagitan ng pribado at syempre pampubliko, di ba? At kumilos ng may etika sa mga sitwasyon ng salungatan ng interes. At heto pa, no? Ayun. Kaya po, hanggang dito na lamang po. Siyempre, ito, si Randy David, mungkahin niya at mga salaysay niya, nabasa po natin, di ba? Kaya ito po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.